Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayan natin ay tungkol muli sa maikling kwentong Ang Ama. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang talakayan natin ay iikot lamang muli sa maikling kwentong Ang Ama, partikular na sa mga tauhan at tagpuan sa akdang ito. Ang kwento na ito ay umiikot sa ama na labis na nagmalupit sa kanyang asawa at mga anak. Sa kalaunan naman ay nagsisi sa kanyang nagawa. Ito ay sumasalamin sa mga posibleng mangyari sa isang pamilya kapag ang isang miyembro nito ay nalulong sa bisyo. Kaya naman, ang kwento ay maaaring gawing babala para sa mga magulang na ito ay maaaring mangyari kung ang bisyo ay hindi pa titigilan. Narito ang mga tauhan sa maikling kwentong Ang Ama. Sino nga ba ang pangunahing tauhan sa kwentong ito? Ang una ay ang ama at ang ikalawa naman ay si Muymoy. Bilang pagpapakilala, narito ang katangian ng ama sa kwentong Ang Ama. Lasinggero, mahirap, nananakit o sinasaktan ng kanyang asawa at anak, at panghuli ay isang amang marahas at malupit. Narito naman ang naging katangian ng ama sa katapusan ng kwento. Siya ay nagsisi o nakaramdam siya ng emosyong pagsisisi. Narito naman ang mga katangian ni Muymoy sa kwentong Ang Ama. Siya ay 8 taong gulang, payat, sakitin at mahilig humalinghing na parang kuting. Narito naman ang mga tagpuan sa maikling kwentong Ang Ama. Ang una ay ang bahay ng mag-anak. Sa bahay ng mag-anak, madalas na nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. Dito rin naganap ang pananakit ng ama sa kanyang mga kabataan o mga anak, lalo na sa bunsong anak niyang si Muymoy. Dahil sa pananakit ng kanyang ama, dito rin ibinurol si Muymoy. Ikalawa ay sementeryo. Ang sementeryo naman ay halos 1 kilometro ang layo sa kanilang bahay. Dito ay nilibing si Muymoy matapos siyang mawalan ng buhay. Ang sumunod naman ay bayan. Ang bayan naman ay kung saan namimili ang mga tao sa kanilang lugar. Dito rin namili ang ama para sa mga alay sa kanyang anak na si Muymoy. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Mga tauhan at tagpuan sa maikling kwentong Ang Ama. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!